How about now, Abby? Baling ni Reyna sa kanya. Kumusta ka ngayon sa inyo? Kumusta ang pakikitungo sa'yo ng daddy mo? Naluluhang tumango si Abby. Okay naman ako. Kahit hindi na ganun sa dati ang pakitungo sa akin ni daddy, ayos lang. Ang mahalaga, hindi na niya ako sinasaktan. Wait, what? Gulat na tanong ni Reyna. Ibig sabihin sinasaktan ka niya dati? Tumango si Abby. Palagi niya akong pinapalo nung bata pa ako kahit wala akong ginagawang masama. Hindi ko rin alam kung bakit. Basta simula nung dumating si Ate Chantel sa bahay, naging ganun na siya sa akin. Parang ayaw niya na lagi akong nakikita. Lagi niya rin akong sinasabihan na lumayas sa pamamahay niya. Pero nung wala pa si Ate Chantel, hindi naman siya ganun sa akin. Mahal niya ako noon. Ako yung prinsesa niya. Kahit sa pagtulog ko, sinasamahan niya ako at kinakantahan pa niya ako ng pampatulog. Ang paborito naming kinakanta noon ay yung You Are My Sunshine. Kasi sabi niya, ako raw yung sunshine niya. Pero nagbago sa akin si Daddy. Simula nung dumating si Mommy Jenny at Ate Chantel sa amin. Ang Mommy Jenny mo, kumusta ang pakitungo sa'yo? Tanong ni Mommy. Daw hindi na siya umiiyak pero namumula pa rin ang mga mata niya tulad ni Abby. Mabait naman po sa akin si Mommy Jenny. Ang totoo nga po, noong Abby suddenly paused, doubt and hesitation clouded her face, as if unsure whether to continue her story. Wala po. Wag na po pala. Mahina akong napabuga ng hangin, dahil sa hindi niya pagtuloy sa kwento. Abby, gusto mo bang kausapin namin ng parents mo para... Wag po. Maagap na sagot ni Abby. Para siyang nataranta habang nakatingin kay Mommy. Bakas ang pakikiusap sa mga mata niya. Wag na po, Tita Caroline. Kapag po kasi kinausap niyo sila tungkol sa mga sinabi ko, baka po pagalitan ako ni Daddy. Baka rin po hindi na nila ako payagang pumunta rito sa inyo kapag nalaman nilang nagkwento ako sa inyo. May hindi tama sa pamilya mo, Abby. Seryosong komento ni Carlex. Thankfully this time, his serious mode was switched on. Biglang bumaling sa akin si Cyrex. Calex, I think you need to get to know your fiancé better before marrying her. What if the first rumor Calex heard from Tito Ryan about Chantel being bitchy turns out to be true? I don't want a sister-in-law with a worse attitude than mine. Kami ang hindi magkakasundo. Tsaka niya saglit na sinulyapan si Abby. Mas matatanggap ko pa kung si Abby ang magiging baby sister-in-law ko. Ako rin, Kuya Calex. Mabilis at gigil na sagot ni Reyna. Ayoko na kay Ate Chantel. Kung nagbago ang daddy ni Abby sa kanya simula nung dumating siya at yung ina niya, siguradong nilaso nilang utak ng daddy ni Abby para baliwalain na lang si Abby ng ganito. Ang sasama nila. Ni hindi nila ipinakilala si Abby sa mga tao, sa magazines, sa news, at sa engagement party niyo. Anong gusto nilang palabasin? Na isa lang ang anak nila? Now everything is gradually becoming clear. They must have used Abby's illness to confine her in the mansion. But in reality, it worked in their favor because they didn't want anyone to know that Abby Herald existed in the world. Damn them! Oh, di ba? Napangisi si Carlex, kaya sa kanya kami nabaling. Sabi ko sa inyo, magaling talagang source kong si Tito Butchoy eh. Bitchy talaga yung si Chantel. Hindi pala niya siguro ipinakikita ngayon dahil nagpapakitang gilas pa siya kay Calex at sa pamilya natin. Pero pasasaan ba't lalabas din ang tunay na kulay niyan? Si Mommy at Ate Emmy ang nag-ayos ng guest room na tutulugan ni Abby. Pinalitan ni Ate Emmy ang bedsheet, mga pillowcases, maging ang kurtina sa kwarto. Habang si Mommy naman na nagdala ng mga gamit na kakailanganin ni Abby sa kwarto, tulad ng toiletries, towel, damit na pantulog na kinuha niya sa kwarto ni Reyna, at tsinelas. Naglagay rin siya ng room perfume diffuser sa ibabaw ng bedside table, saka niya binuksan ng air conditioner. Calex, anak! Nilingon ako ni Mom habang nakasandal ako sa doorframe. Nakapanood sa kanya. Tawagin mo na si Abby sa kwarto ni Reyna. Baka inaantok na siya. Tumango ako at agad na sumunod. Matapos kasi namin magkwentuhan kanina sa dining, Reyna invited her again to her room to continue their studies and to distract Abby from her emotional state earlier. Pagdating ko roon, nasa pinto pa lamang ako ay dinig ko ng tawanan nila sa loob. Wala sa sarili akong napangiti bago ako kumatok.
Nang buksan ko ang pinto, naabutan ko sila roon sa study table ni Reyna. Kuya Cyrex, alam ko nang isulat lahat ng alphabet mula A hanggang Z. That proud look on her face is priceless. Napangiti ako. Very good. Pero ako si Calex. Hindi ako si Kuya Cyrex. Sabi ko habang palapit sa kanila. Pasensya na, nakakalito kasi talaga ang mukha niyang tatlo. Nahihiya siyang napangiti. Tawag ka na pala ni Mami sa guest room. Baka raw inaantok ka na. Agad siyang umiling. Hindi pa naman. Gusto ko pag matutunan yung sinasabi ni Ate Reyna na abakada. Kapag raw kasi natutunan ko yun, unti-unti na akong matututo na magbasa. Nakatayo ako sa gilid ng upuan niya. Kaya hindi ko naiwasang guluhin ang ibabaw ng buhok niya. Dahil natutuwa ako sa kanya. Nakaka-proud siya. Lalo ng willingness niya na matuto. Sige. Sinilip kong suot kong relo. 1 hour na lang ha. Pagkatapos matulog na kayo. Para hindi kayo mapuyat. Pwede nyo namang ituloy bukas ang pag-aaral. Dahil narito ka pa naman hanggang bukas. Sige, Kuya Calex. Good night sa'yo. Abby flashed me a broad smile before I turned away with them. Exciting. I made my way to my own room. There I spotted my phone at the foot of the bed, ringing. As I approached and reached for it, I saw Chantel's name on the screen, calling. Ngunit sa halip na sagutin, tinitigan ko lamang yun at hinintay na kusang mamatay. Abby's POV. Kinabukasan. Linggo ay maaga pa rin akong nagising kahit pa medyo late na akong nakatulog kagabi dahil sa dami ng mga inaral ko. Matapos kasi namin mag-aral ni Ate Reyna. Pagdating ko sa guest room na inihanda sa akin ni Tita Caroline, nag-aral pa ulit ako gamit ang mga learning apps na inilagay ni Kuya Calex sa cellphone ko. Buti na lang ay naituro niya yun sa akin kung paano gamitin. Kaya naman yun ang pinagpuyatan ko kagabi. Gayunpaman, kahit puyat ay nagawa ko pa rin magising ng maaga dahil sanay ng katawan ko. Sanay ako na maikli lang ang tulog at kung minsan nga ay mababaw pa. Ewan ko kung bakit. Pero simula nung nangyaring isang insidente sa buhay ko nung 5 years old ako, ay hindi na ako nakakatulog ng mahimbing. Hanggang ngayon nag-17 ako. Nga pala, kamakailan ko lang nalaman na 17 na pala ang edad ko. Noong tinanong ako ni Kuya Calex sa harap ng hapagkainan sa mansyon, nung nagkasabay-sabay kami at tinanong niya ang edad ko, maski ako'y nalito kaya hindi agad ako nakasagot. Dahil ang huling tanda ko na nag-celebrate ako ng kaarawan ay noong 5 taong gulang ako bago lumipad ng bansa si Daddy. Dahil sa business niya. Kung hindi pa sumagot si Ate Chantel sa tanong ni Kuya Calex, ay hindi ako magkakaidiya kung ilang taon na ako. Kahit mulat ng mga mata ko, ay nanatili muna ako nakahiga sa kama at iginalang paningin ko sa loob ng kwarto na kinaroroonan ko. Ang ganda. Lahat ng gamit ay malinis. Mukhang bago at mabango. Ibang-iba ito sa maliit na bahay ko sa mansyon. Sa sobrang tuwa ay hindi ko naiwasang bumangon. Bumaba ako sa kama at nagsimula akong gumala sa kwarto. Sa tapat ng bintana, sa maganda at malinis na banyo. Napakasarap sa mata lahat ng mga kagamitan. Ang sarap manatili rito kina Tita Caroline. Napakaswerte ni Ate Chantel kung si Kuya Calex ang mapapangasawa niya. Dahil sobrang babait na mga tao rito. Isa sa mga nagustuhan ko rito ay yung kung ano ang kinakain nila ay yun din ang kakainin ko. Hindi katulad sa mansyon na ibang pagkain nila sa pagkain ko. Hindi ko nga halos maalala kung kailan ako huling nakakain ng masarap doon sa mansyon. Bago ako bigyan ni Kuya Calex noong engagement party nila. Parang bata pa yata ako nung huli ako nakakain ng masarap. Ako lang kasi ang nagluluto ng sarili kong pagkain. Meron akong maliit na rice cooker sa bahay ko at doon ako nagluluto ng kakainin ko tulad ng instant noodles, nilagang itlog at doon na rin ako naglalaga ng gulay. Ang kainaman naman ay natuto kong magtanim ng mga gulay noong 8 years old ako. Nagsimula yun sa isang maliit na buto ng kalamansi. Noong nakapagpatubo ako ng kalamansi, natuwa ako at nakiusap sa kasambahay sa mansyon na kung pwede ay bilhan niya ako ng mga buto ng gulay na pwedeng itanim dahil gusto kong magkaroon ng sarili kong garden ng mga gulay. Noong nabilhan niya ako, itinanim ko yun dun sa likod ng maliit na bahay ko. Yun ang ginawa kong taniman ng mga gulay at tuwang-tuwa ko noong napalago kong mga tanim ko na okra, talong, kamatis, sitaw, pechay, papaya, ampalaya at malunggay. Lalo na noong nagbunga yun ay sobra akong naging proud sa sarili ko. Dahil pakiramdam ko noon lang ako may nagawang tama sa buhay ko. Kahit wala akong pinag-aralan, pakiramdam ko'y sobrang talino ko habang pinagmamasdan ng mga tanim ko na merong maraming bunga.
Ang saya sa pakiramdam. Dahil simula noon ay nagkaroon na ako ng mapagkukunan ng pwede kong lutuin. Dahil pinagagalitan ako ni Daddy kapag nakikialam ako at kumukuha roon sa fridge nila sa mansyon. Kaya simula noong nagkaroon ako ng sarili kong taniman ng mga gulay, hindi na ako nahihirapan sa pagkain ko. Dahil isang pitas ko lang sa likod ay meron na akong pwedeng iluto. Kung minsan naman kapag naaawa sa akin ng ilang kasambahay sa mansyon, ay pasikreto nila akong dinadalhan ng pagkain sa bahay ko. Pero madalang lang yon dahil takot din sila na mahuli sila ni Daddy at mawala ng trabaho. Ewan ko ba naman kay Daddy? Talagang nakapaninibago siya simula noong dumating sa amin si Ate Chantel at Mami Jenny. Noong dumating sila ay tuwang-tuwa pa ako dahil bukod sa magkakaroon na ako ng bagong mami ay may bonus pang kapatid. Pero mali ang akala ko. Dahil simula nang tumungtong sila sa mansyon, parang hindi ko nakilala si Daddy. At ganoon din siya sa akin. Parang hindi na niya ako kilala bilang anak niya. Gayunpaman, ipinagpapasa Diyos ko na lang ang lahat. Simula noong bata ako at nag-ibang pakikitungo sa akin ni Daddy, gabi-gabi akong nagpe-pray. Walang palya. Na sana'y bumalik na si Daddy sa dati dahil namimiss ko na siya. Namimiss ko na yung mga yakap niya sa akin at tuwing uuwi siya sa bahay. Namimiss ko na yung pagiging maalaga niya sa akin nung bata pa ako. Namimiss ko na yung mga halik niya sa pisngi at ibabaw ng ulo ko bago ako matulog sa gabi. Namimiss ko na yung pagkanta namin dalawa ng You Are My Sunshine, My Only Sunshine. Miss ko na ang dating samahan namin na hindi ko alam kung kailan babalik o kung babalik pa ba. Ang totoo, marami pa akong hindi na ikwento kina Tita Caroline tungkol sa buhay ko sa mansyon. Marami pa silang hindi alam sa mga pinagdaanan ko simula noong 5 years old ako na dumating sa mansyon si Mami Jenny at Ate Chantel. Pero nahihiya akong magkwento. Ayokong isipin nilang nagpapaawa ako. Ayoko rin na magalit sila sa pamilya ko. Kaya mas pinili ko na limitahan ang mga sinabi ko sa kanila. Abby? Napalingon ako sa pintuan nang marinig ko ang boses ni Tita Caroline. Nakasilip siya roon at nakangiti sa akin. Kaya naman humakbang ako palapit sa kanya. Buti gising ka na. Halika na sa baba. Breakfast na tayo. Sige po, susunod po ako kaagad. Maghihilamos lang po ako. Nakangiti kong sabi sa kanya bago ako dumiretso sa banyo na narito rin sa kwarto. Ang sarap siguro maging mami ni Tita Caroline. Sobrang bait niya kasi sa mga anak niya. May mga pagkakataong naririnig ko rin silang nagbibiruan at nag-aasaran. Pero hindi yun nakakaapekto sa samahan nila. Parang sanay na sila nakasama yun sa bonding nila. Lalo na si Kuya Carlex na siyang lagi kong naririnig na nang-aasar sa mga kapatid niya. Yun ang bagay na hindi ko naranasan sa pamilya ko. Kaya nakakainggit. Noong unang beses akong mapunta rito, noong una ay natatakot pa ako at nahihiya sa kanila. Kaya ayokong iwan ako ni Ate Chantel rito. Pero matapos ko silang makasama noong araw na yon, ang gaan agad ng pakiramdam ko sa kanila at para bang ayoko nang umuwi sa mansyon. Parang kay sarap na dito na lamang tumira dahil dito ko nararamdaman ang pagmamahal na noon ko pa hinahanap. Pero alam kong imposible yon, lalo na kapag mag-asawa na si Ate Chantel at Kuya Calex. Baka hindi na ako payagan ni Ate Chantel na makasama pang pamilya ng asawa niya. Good morning, Abby! Nakangiting bati sa akin ni Ate Reyna pagdating ko sa dining nila. Naroon na rin si Tita Caroline at Tito Ace. Pero pansin kong wala yung tatlong magkakamuka. Nasaan sila, Kuya Calex? Tanong ko kay Ate Reyna noong nakaupo na ako sa tabi niya. Doon niya kasi ako sinenyasan na maupo, kaharap namin ng mami at daddy niya. Si Kuya Cyrex at Kuya Carlex, tulog pa, ayaw bumangon. Mamaya na lang daw sila kakain. Si Kuya Calex naman maagang umalis. Nga pala, Abby, bago tayo magpakadalubhasa sa pag-aaral, labas muna tayo saglit mamaya after natin kumain. May mga learning materials pa kasi ako na hindi nabili noong nakaraan na alam kong kakailanganin mo. Matapos namin kumain, maligo at gumayak, ay lumabas kami ni Ate Reyna. Marunong pala siyang magmaneho ng sasakyan, kaya pinayagan siya na gamitin ang sasakyan ng daddy niya. Nagpunta kami roon sa dati naming pinagbilhan ng mga kailangan ko sa pag-aaral. Pagkatapos naming mamili, at noong nakabalik na kami sa sasakyan, binalingan ako ni Ate Reyna. Abby, nakapagdala-gala ka na ba sa street market? Nahihiya akong umiling, dahil hindi ko alam kung ano yung street market. Kung ganon, punta muna tayo ron. Magde-date tayo sa street market bago umuwi. Pinaandar na niya ang sasakyan. Kung hindi ka pa nakapunta sa street market, siguradong hindi ka pa rin nakakatikim ng mga street foods. Yun ang gagawin natin ngayon. Ilang sandali pa'y nakarating na kami roon sa sinasabi niya.
Namangha ako pagbaba namin sa sasakyan dahil ang daming mga nagtitinda sa magkabilang gilid ng daan. Iba't ibang klase ang mga paninda. Mayroong mga pwesto ng damit, may mga accessories, mga sapatos, mga laruan, may iba't ibang klase ng pagkain na ngayon ko lang nakita at kung ano-ano pa. Halika, Pops! Kumapit si Ate Reyna sa braso ko at inakay ako papunta roon sa nagtitinda ng mga pritong pagkain na nakatuhog sa stick at ang pinakasawsawan ay sukang may timpla. Mayroon ding sauce na kulay brown. Habang iginagala kong tingin ko sa mga nakahain na paninda, ay di ko na iwasang matakam.